Pag-usapan natin si Arthur Lewin ng The Beginning After the End. Diyos ko, itong bida na to, hindi yung standard isekai hero mo na chill lang. Si Art kasi pinalilibutan ng sangkatutak na misteryo at mga major conspiracy. Kaya ang lalim ng karakter niya. Grabe, yung reincarnation niya, hindi yung nagkataon lang. Dala niya lahat ng alaala at bigat ni King Gray. Ito yung isang hari mula sa ibang mundo na sobrang galing sa pakikipaglaban pero emotionally unavailable. As in, ruthless talaga siya in past life. Kaya kung iisipin mo, yung bigat at skills ng hari nasa loob ng isang bata na first time mararanasan ng pagmamahal ng pamilya. Intense ang conflict sa loob niya. Tapos, malalaman mo pa, yung mismong reincarnation niya set up pala ng isang super powerful na asura. Sila yung mga parang Diyos na nagmamanipula sa shadows. Si Agrona Vritra gusto niyang dalhin si Gray pati mga dati niyang kasama na sina Nico at Cecilia sa bagong mundo para sa malawakang gera niya laban sa karibal niyang asura na si Kezes Indrath. Nakakaloka, di ba? Parang sapalit ang kinuha niya yung kaluluwa ni Gray sa dati niyang buhay. Pero may twist kasi dito. Imbis na sa teritoryo ni Agrona mapunta, sa Dikathan kasi napadpad itong si Art. Naging major problem siya sa plano. Tapos ang masaklap sina Nico at Cecilia napunta sa katawan ni na Elijah, childhood friend ni Art, at Tessia, love interest niya. Kaya pati sa puso niya, target ng conspiracy. At ang powers niya, ibang usapan yan. Mana user si Art. Magaling naman, kaso biglang nasira yung mana core niya. Alam mo siguro tapos na, di ba? Pero hindi pa tapos ang laban. Nakagawa kasi siya ng ether core. Isang bagay na parang imposible kasi ether mismo yung bumubuo sa reality, yung space, time, life itself. Hindi lang basta magic na nakokontrol yan. Walang shortcut dito. Kailangan ng insight na nakukuha niya via God runes galing sa relic tombs, mga super ancients at misteryosong dimension na gawa ng mga naunang Jin. Sila yung mga original ether masters na na-wipe out. Lahat to konektado sa gera ng mga asura. Sila Kezes at Agrona ang tagal nang may alitan. Tapos yung mga lesser beings, collateral damage lang. Ang root cause, yung genocide sa mga Jin na kagagawan naman ni Kezes. Si Arthur mula sa pagiging pawn, naging key figure. Lahat ng hirap, pagkawala at sakit ang dinanas niya dahil sa mga sikretong ito, yun ang humulma sa kanya para maging isang bida. Hindi ito isang simpleng fairy tale isekai lamang.